So, let's start the psychoanalysis. Pasok tayo sa mismong story niya as sa mismong theory niya, no, the psychoanalytic theory. Since tapos na tayo sa chismis, dapat hindi niyo na i-judge si Freud, no? Hindi niyo na i-judge si Sigismund, okay? Kasi ang pinaka core claim niya ay simple pero unsettling, no? Hindi natin lubos na alam kung bakit natin ginagawa yung mga ginagawa natin. Yun yung point ni Freud. Okay? Very simple siya, pero unsettling kasi, totoo ba na hindi ko alam kung ano yung ginagawa ko? Siyempre, alam mo, yung observable. Pero aside from that, hindi mo alam kung bakit mo yun ginagawa sa pinakamalalim na reasoning. Okay? Sorry, ang ingay ng aso sa labas, nakakainis. Ayun. So, yun, that's the idea. Okay? Akala kasi ng marami, conscious, rational, at planned yung behavior natin. Pero kay Freud, malaking bahagi nito or malaking part nito ay driven by unconscious wishes, childhood experiences, sexual and aggressive impulses, at saka ang internal conflicts. Kaya sa psychoanalysis, hindi enough na ang tanong ay ano yung ginawa mo. Ang mas mahalagang tanong dito, ano ang conscious meaning sa likod ng ginawa mo? Okay? For Freud, dalawa ang main cornerstone ng psychoanalysis, the sex and aggression. Okay? Nabuo niya yung theory niya mula sa clinical observations, sariling dream analysis, self-analysis, at sa pagbabasa sa sciences at humanities. Pero subjective ang case studies ang naging main method niya. Kadalasan ay mula sa upper middle at upper class patients. Tapos, hindi siya mga controlled experiments. Hindi siya nakapag-check sa mga nasa laylayan, sa mga lower, diba? Or sa mga other extremities. Nasa upper middle to upper class patients lang siya. Okay? Tapos, hindi nga controlled yung experiment siya. So, very subjective yung case studies na ginawa niya, no? Now, ang pinakasikat sa psychoanalysis ay ang tinatawag nating levels of mental life. Okay, familiar? Minsan tinatawag itong levels of personality. Basta ito yung topographic model ni Freud sa psychoanalysis. Okay? Hindi ito literal na physical location sa brain, no? Hypothetical divisions to na ginagamit para ipaliwanag kung paano tayo or kung gaano tayo ka-aware sa mental content natin. Okay? Una, ayan. Ito yung topographic mismo. Ito yung parang ganito ang idea ng tawag dito. Ganito yung idea ng ni Freud, ng model niya, okay? So, una, we have the conscious. Okay? Ito yung anumang nasa awareness natin right now. Halimbawa, alam mong nagbabasa ka. Naririnig mo yung electric fan, 'di ba? Naiisip mong gutom ka, 'di ba? Aware kang kinakabahan ka kasi baka next meeting natin may recitation na naman ako, baka next meeting natin may surprise quiz na naman, or baka may group quiz, di ba? Ito yung level na directly accessible sa atin. Pwedeng manggaling yung conscious content sa external environment through our senses o kaya mula sa pre-conscious at disguised unconscious material. Okay, pero sa psychoanalytic theory, relatively maliit lang yung role ng consciousness compared sa unconscious. Okay? Now, aside sa conscious, we have the pre-conscious or subconscious. Ang pre-conscious ay hindi mo kasalukuyang iniisip. Hindi mo siya currently iniisip, pero pwede mong maalala kapag kailangan. Halimbawa, pangalan ng elementary teacher mo, no? O ano yung kinain mo kagabi, 'di ba? Birthday ng kaibigan mo. O isang embarrassing experience na hindi mo naman iniisip every minute. Okay? Ganun siya. Yung pre-conscious, yung something na kapag sinabi ko sa inyo na, introduce yourself, let me know your hobbies, one behavior na
meron ka, tsaka bakit ganito, bakit ganyan. Ganun siya, no? That is your pre-conscious. Yung something na hindi mo consciously iniisip right now, but pag tinanong ko sa'yo, masasagot mo ko. Okay? Para tong files na hindi currently open, pero searchable pa rin. Okay, some pre-conscious ideas are easy to retrieve, others require effort. May dalawang possible sources ang pre-conscious natin, no? Una ay ang dating conscious information na pansamantalang nawala sa focus. Kunwari, yung discussion ko kanina tungkol sa buhay ni Freud, no? Dati siyang conscious information kasi ina-acquire mo siya, iniisip mo siya na, okay, bading pala si Freud, bading pala si Jung, no? May relationship pala silang dalawa. Tapos, or may rumor pala na may relationship silang dalawa, na may rumor pala na bading silang dalawa. Pero, once lumipat tayo, nung dumating na tayo ngayon sa psychoanalytic theory itself, no, iniwan na natin yung story ni Freud, nagiging pre-conscious na siya. Kasi wala na siya sa focus mo. Iba na naman yung focus mo ngayon, no? Pangalawa, ang pangalawang source ng pre-conscious ay disguised unconscious material na nakalusot sa censorship. Meron kasi tinatawag na censorship. Yung censorship, yan yung part ng utak natin na dapat hindi makapasok dyan yung unconscious, no? Kapag masyadong threatening yung content, pwede itong bumalik sa unconscious sa halip na maging conscious. Okay? Ano lang siya? Now, para mas malinaw, what is unconscious? Excuse me. Ang unconscious, ito yung pinakamalaki at pinakamahalagang bahagi or part ng psychoanalysis para kay Freud. The unconscious contains drives, wishes, urges, memories, fantasies, at conflicts na wala sa awareness natin pero patuloy na nakaka-impluwensya sa thoughts, sa feelings, choices, sa dreams, sa relationships, symptoms, and yung mga desisyon natin sa buhay-buhay. Okay? Pwedeng alam mo or alam ng isang tao na attracted siya sa isang person. Pero hindi niya alam lahat ng unconscious reasons kung bakit. Diba? Pwede rin consciously niyang sabihin sa isang tao na I love you, mahal na mahal kita. Pero kapag tinanong mo, bakit mo ko mahal? Hindi niya alam. No? Hindi niya alam, pero deep inside alam niyang mahal niya. Na kahit anong mangyari, hindi ko lang masagot yung tanong na yan, pero kahit anong mangyari, kaya kong ibigay yung buhay ko for you, kaya kong gumawa ng something na, like, I can die and I can live for you. Ganon, no? Pero hindi niya masabi yung reason kung bakit niya mahal yung person na yun, no? Merong unconscious to him. 'Di ba? Unconscious 'yun. Minsan meron din tao na parang consciously niyang sasabihin na mahal niya yung isang tao, pero merong unconscious resentment, no, na hindi niya matanggap. Normally nangyayari yan kapag nag-cheat na yung isang part ng partner niya. Kunwari, nag-cheat na, no? After mag-cheat, pinatawad. Pero hindi na sila katulad ng dati. 'Di ba? Kasi kahit na mahal niya yung tao na yon, conscious siyang mahal niya, conscious niyang pinipili yung tao na yon every single day, merong unconscious resentment na hindi siya nakakaalis. Kahit verbally pinatawad niya na, yung unconscious feeling, yung unconscious thought niya, yung thought process niya itself, binabalik siya sa idea na nag-cheat na yan eh. Uulit-ulit yan. Yan yung bulong sa utak. Ganun siya, no? It's one of those traumatic events na binabalik-balikan minsan. At kapag ka kunwari, kaya minsan may mga tao na, para mas maintindihan nyo si pre-conscious naman, di ba? Since ganun si unconscious, sabihin natin na ganun yung example. Nag-cheat, no? Nag-cheat, pinatawad. Since unsettling, no? Since something na hindi matanggap ng isang tao yung idea ng cheating, kasi horrible yun eh. Masama yun sa pakiramdam. Pangit yun sa pakiramdam as a person. So, ang nangyayari is that, ay wait lang, hindi nyo pala makita yung baba nung unconscious. Paano ko ba yan gagawin? Wait lang po. Ayan. Okay. So, yun nga. Kunwari, ganun, nag-cheat, no? Unsettling kasi yan yung idea na nag-cheat sa'yo. Masakit siya kapag inaalala mo. Kasi isipin mo, ano bang kulang sa akin? Ano bang nangyari? Kailan naging simula to? Ganyan. So, ganun yung question. So, naupunta yan siya sa unconscious mo. Now, yung mga sinasabi ko kanina, yung filter,
'di ba? May filter nga kasi. So yung filter, yan yung nagme-make sure, or yung censorship, yung filter, yan yung nagme-make sure na hindi makakapasok sa conscious mind mo yung nung unconscious mo, no? Sila yung bantay, sila yung guard. Pero may mga time na nakakalabas yan. In disguise, no? Kunwari, yung ganong idea, 'di ba? Kunwari, yung lalaki, nag-cheat siya sa babae. Tapos pinatawad siya ng girl. Now, 3 years or 4 years after or 5 years after, sabihin natin sobrang tagal na, 6 years after. After 6 years, magjo-joke yung girl, no? Na ikaw nga nag-cheat dati. Oh, boom. Biglang bumalik, no? Napunta sa conscious bigla. That's an unconscious thought or unconscious something, unconscious memory na dapat nasa unconscious lang siya, disguised in a joke. Okay? Disguised as a joke. Ganun siya. Okay? Naintindihan ang unconscious? Okay, that's the idea, no? Hindi directly observable ang unconscious. Para kay Freud, indirect evidence nito ang dreams, ang sleep, slips of the tongue, ang unexplained forgetting, neurotic symptoms, defensive behavior, irrational attractions, and fears. Okay? Bago makapasok sa consciousness, ang threatening unconscious material, kailangan muna itong ma-disguise para makalusot sa psychological censorship. Okay? Kaya pagdating nito sa awareness, pwedeng iba yung itsura niya. Pwedeng dream symbol, pwedeng joke, pwedeng symptom, pwedeng exaggerated behavior, or even slips of the tongue. Okay? Pag-uusapan natin kung paano yan lumalabas mamaya. Basta, unconscious does not mean inactive. Okay? Tandaan nyo, unconscious does not mean inactive. Hindi porke hindi mo alam ay wala nang epekto. Kay Freud, the unconscious is active, energetic, and constantly trying to express itself. Ang problema lang, kailangang makalusot nito nang hindi nagdudulot ng intolerable anxiety. Kailangan makalusot siya sa censorship na hindi nagiging problem in reality. Okay? Na hindi magkukos ng problem in reality. Ganun siya. Okay? Naintindihan? Okay. So, now let's proceed with nung 1920s dinagdag ni Freud ang structural model. Okay? And that structural model is what we call the provinces of the mind. Okay? Ano kasi yun eh, yung levels of mental life, that's just a theoretical model, no? Very model lang talaga siya. Ganon. Symbol, ganyan. Pero ito, it's a structural model. Ito yung tinatawag na provinces of the mind. Okay? Dito nakapasok ang id, ego, at ang superego. Okay? Hindi nito pinalitan ang structural model at ang unconscious, conscious at preconscious. Actually, magkasabay silang ginagamit. Importante dito is hindi sila eksaktong magkapantay. Right? Ang id ay completely unconscious. Ang ego ay partly conscious. And ang superego ay mainly preconscious at unconscious. Din nyo na naman nakikita ng buo. Okay? So, pag-usapan natin, ang id, ito yung nagsasabi sa iyo palagi ng gusto ko ngayon. Oh, in representation ng utak ko, at least sa akin, para madali ko siya maalala. Yung id yung satanas ko. Ganun, yung bad side ko, no? Ang id ang pinaka-primitive part ng personality. Present na to at birth. And laman yan yung mga basic drives natin, the aggression and the sex, diba? It operates through the pleasure principle. It seeks pleasure and immediately reduce tension. No? Wala itong pakialam kung realistic ba tong gusto mo, moral ba siya, safe ba siya, may consequences ba, may tao ka bang masasaktan, no? Basta ang importante, gagawin mo yun kasi gusto yun ng id mo. Ganon siya, diba? Halimbawa ngayon, kung nakikinig ka man ngayon, di ba? Nagkaklase ako ngayon. Tapos, di mo namang gusto yung kinaklas ko, nabobore ka sa class ko. So, sasabihin ng id mo, maglaro ka. Maglaro ka, kunwari, nakikinig ka. Di ba? Ganun lang, no? Tapos, pag pumayag ang sarili mo, edi,
problem yun kasi nanalo yung id. Dapat hindi madaling manalo ang id, okay? O, halimbawa, yun nga, nagka-class tayo ngayon, 'di ba? Sabihin natin may class tapos sasabihin ng id mo, uwi na tayo, boring na, ayoko na, inaantok na ako, tulog na lang tayo, bili tayo food, ganyan, no? Wala itong concern kung may attendance, kung may exam or requirement, kung may natutunan ka o wala, kung may quiz sa sunod na meeting or wala, basta ang gusto ng id ang mangyayari, ang masusunod. Yung id, yan yung primitive, chaotic, no? Chaotic, illogical, pleasure-seeking, amoral, unrealistic, and timeless, no? Amoral, no? Amoral siya, hindi siya necessarily immoral, no? Hindi nito naiintindihan yung concepts ng good and bad, okay? Ng good and evil. Hindi siya necessarily immoral kasi hindi siya evil. Pero hindi niya lang nagigets yung consequences. Basta ang gusto niyang mangyari to, dapat mangyari to, no? Gusto lang niyang mag-discharge yung tension. It operates through the primary process, gaya ng fantasy at wish fulfillment. Okay? Yan, ganun lang siya, di ba? Kunwari, naiihi ka sa labas, no? Naiihi ka. Tapos, wala kang mahanap na, common to sa lalaki, wala kang mahanap na, na ihian sa paligid mo. Pero ihi ka na. Si id mo na yung magsasabi na pwede na yan, dyan na lang sa poste, dyan na lang sa pader, bahala na kung may makakita, basta makaihi ka lang. Ganun siya, no? That's the id talking. Kunwari, isa pa, pasintabi isa kumakain, taing-tae ka na. Like yung taing-tae na talaga, pero malayo pa yung bahay mo, or kahit na malapit ka na sa bahay, kapag nanalo ang id, sasabihin ng id sa'yo na, tumae ka na. Pwede na yan, sa brief mo na lang. Sa panty mo na lang, sa underwear mo na lang. Lalaban naman yan pag uwi. Ganon, no? Walang consequences kung mapapalo ka ba, kung maamoy ka ba ng mga kasama mo, di ba? Kung kadiri ba siya. Basta ang importante, malabas niya yung tension sa katawan mo. Yung kagustuhan ng katawan mong umihi, yung kagustuhan ng katawan mong tumae, kumain, or whatever you want to do, dapat magawa siya ng sarili mo. That is id. Okay? May satisfaction. Pero, hindi nito naaayos yung actual need ng isang tao. Kung moral ba siya, kung pasok ba siya sa societal values, no? Kung okay ba siya or hindi. Ganun siya, okay? Now, ego, ito yung nagtatanong na, ano yung realistic na paraan natin? Diba? Ang ego, yan yung nagde-develop from the id as the child encounters reality. It operates through the reality principle. Ito yung nagsasabi na, pwede ko pala itong gawin. Hindi naman pala pwedeng, kunwari, yung bata, yung baby, di ba? Kapag iihi yan anywhere. Di ba? Pero kapag nabuo na si ego, marirealize niya na, hindi pala tama na umihi sa sala. Kailangan ko pala pumunta ng CR. Ganun siya, that's the ego operating, di ba? Ang goal ni ego, masatisfy si id, pero realistic. Okay? Realistic, safe, at socially workable na paraan. Ito yung executive or yung decision-making branch ng personality. Ito yung gitna ni id at ni superego. Okay? Kunwari, sa previous example natin, di ba? Yung idea na nagka-class ako, tapos inaanto ka, nabobore ka, kasi theory na, hindi na chismis, no? Like, uwi na tayo, boring na. Yun yung sasabihin ni id, no? Sasabihin ni ego, tapusin mo muna yung class. Pagkatapos saka tayo uuwi. Kasi pagagalitan tayo pag umuwi na tayo ngayon. Or baka mawalan tayo ng attendance, or baka walang ganito, ganyan, no? Naiintindihan ni ego yun. Okay? Ganun siya. Hindi enemy, no? Hindi kalaban ni id ang ego. Trabaho nitong tulungan ang id na makuha yung satisfaction without producing excessive punishment, guilt, or danger. Okay? Pero, stressful yung trabaho ng ego. Dahil may tatlo itong master. Okay? May tatlo siyang kailangan sundin. Una, yung mga demands ni id. Diba? Yan yung master. Isang master niya. Yan yung pinakamahirap sundin na master. Pangalawa, standards of the superego. Yan. Requirements. Kasi ang standards ni superego, morality. Diba? Kung ano talaga yung nakasulat, dapat ito yung susundin natin. Ganito, ganyan. Then, ang pangatlong master niya ay ang sarili niya. No? Requirements of external reality.
Okay? Para siyang parang, yun nga, negotiator yung ego natin sa pagitan ng gusto ko, ano yung dapat, tsaka ano ba talaga ang possible. Okay? Freud compared the ego to a rider controlling a horse. 'Di ba? Mas malakas ang kabayo, no? Gaya ng id. Pero sinusubukan siyang gabayan ng rider. Okay? Ang ego does not originally possess its own energy. It borrows energy from the id. Kung napanood niyo na yung Avatar, The Last Airbender, favorite part ko doon ay yung pag-redirect ng yung idea na si Uncle Iroh, 'di ba? Si Uncle Iroh yung uncle ni Zuko. General siya, tapos flexible yung character niya. Basta ang point kasi nun is parang purely Fire Nation siya. Hindi siya Avatar, hindi siya something, pero may natutunan siya from the Water Tribe. Okay? Yung pag-redirect ng energy. Ganun yung idea ni Id. Okay? Na parang hindi kaya or kung hindi kasi kaya ni Uncle Iroh mag-produce ng lightning. Hindi katulad ni Azula, 'di ba? Si Azula kaya niya mag-produce ng lightning. Si Uncle Iroh, di niya kaya 'yon. So ang kaya niyang gawin, i-redirect yung lightning, i-absorb yung lightning, is i-redirect to somewhere. That's the point of id. Okay? It borrows that lightning from the ego para i-redirect into something na socially moral, no? Socially acceptable in the middle of id and superego. Ganun siya. Okay? It borrows energy from the id. Now, we have third, the superego. Ito yung ano ang tama at saka ano yung ideal. Ang superego kasi, yan yung moral at ideal aspect of personality. It develops through parental standards, rewards, punishments, identification, and social expectations. Freud associated this major development with approximately age 5 or 6. No? May dalawang components to. The conscience, yung konsensya mo. Ito yung nagsasabing, wag mong gawin yan. Diba? Ito yung nagsasabi ng wag mong gawin yung isang bagay. Nagde-develop ito from experiences of punishment. Na kapag nilabag mo, no, kapag nilabag ng ego ang konsensya, nagkakaroon ng guilt. Yun siya. Then we have ego ideal. Ito yung nagsasabi na ganito dapat. Okay? Nagde-develop mula sa rewards tsaka ideal standards. Kapag hindi naabot ng ego ang ideal, maaaring magkaroon ng feelings of inferiority. Okay? The superego, ang problem kasi kay superego, hindi siya madalas reasonable. Okay? Hindi siya reasonable. Pwede tong maging perfectionist, harsh, at unrealistic. Diba? Halimbawa, sabi ng id, magpahinga ka. No? Sabi ng ego, magpahinga tayo after 1 hour of work. Tapos sasabihin ni superego, tamad ka. Dapat productive ka every second. Hindi ka pwedeng magpahinga kahit na 1 hour na yung ginawa mo. That is the connection between the three. Okay? Kaya hindi lahat ng superego demands ay automatically healthy. No? A very dominant superego can produce chronic guilt, shame, and inferiority. Okay? Another example, sabi ni Id, hindi siya nagre-reply sa'yo pero nagsa-story, nakakapag-story. Ayaw mag-reply sa'yo, nakakapag-story, i-chat mo nga ng 20 times. Tawagan mo lahat ng accounts niya. No? Gusto ko sumagot siya ngayon din. Yun yung sasabihin ng id, no? Ganun siya. Immediate relief ang habol niya. Walang concern kung nakaka-pressure, kung may ginagawa yung partner, or may dahilan, or may reason kung bakit hindi siya nagre-reply. Wala siyang pakialam kung mag-aaway kayo after ng behavior na to. Ang importante, sumagot siya ngayon. Kailangan niyang mag-chat ngayon. No? Now, superego, sasabihin ni superego, dapat hindi ako maging needy. Ang mature na partner hindi nakakaramdam ng selos. Mali akong tao dahil nababahala ako. Hindi ako enough for him kasi iniisip ko may iba na siya habang nagtatrabaho lang siya. Ganun siya, no? Dito, harsh at perfectionist yung moral standard. Hindi lang nito pinipigilan yung behavior, parang hinuhusgahan niya pati yung normal emotion. Okay? Ganun yung superego natin. That's the problem with superego. Now, syempre, ego should win. 'Di ba? Kasi isabihin ng ego, baka busy lang naman.
magsisend yan siya magre-reply naman yan siya pag hindi na siya busy. For now, ang gagawin ko, or ang gagawin mo, mag-send ka ng isang maayos na message, then hihintayin mo muna bago ka mag-react. Okay? Gusto ni ego ng reassurance, okay? Nandun pa din yung reassurance kasi gusto yun ni id eh. Kailangan ni id ng reassurance, so kailangan gusto yun ni ego. Kailangan niya isipin yun. Pero maghahanap siya ng realistic at socially workable na paraan para hindi niya isipin, no? Hindi isipin na kailangan maghintay lang ako habang buhay sa kanya. Hindi ganoon, no? Kasi may kilala akong tao na niloloko na ng harap-harapan pero iniisip niya lang palagi na kung magseselos ako, hindi niya ako deserve. Ganon, kasalanan ko to kasi nagseselos ako. Yan, yung mga madaling mamanipulate ng ibang tao na nagsasabi na kasalanan mo kaya ako nag-cheat kasi hindi mo ko pinapansin, kulang yung oras mo sa akin, tas iisipin niya yon. So si super ego gagana. Ang idea ni super ego, oo, kasalanan mo yan. So magbago ka, hayaan mo na lang siya kasi kasalanan mo naman. Kailangan mong gumawa ng paraan para ganito, para ganyan. Ganon siya. Okay, that is the problem with super ego. So hindi healthy si super ego palagi, hindi rin masama si id palagi. Pero ego should balance. Ego dapat ang nagbabalance ng lahat. Okay? Now, may psychological health na iniisip si Freud. Okay? Hindi goal na patayin ang id o super ego. Ang goal ay integration under a strong ego. Okay? Kapag id-dominated ang personality, impulsive at pleasure-seeking yung tao. Diba? Kailangan, kapag may naisip siya, gagawin niya agad. No? Super ego dominated ang personality, may guilt, no? May rigid o may chronic na inferiority. Okay? Kapag strong ego naman, kayang isaalang-alang ang desire. Ang morality at ang reality nang hindi na-overwhelm. Okay? So, kailangan strong yung ego mo palagi, 'di ba? Kailangan niyang isipin yung desire mo at kailangan niyang isipin yung morality, pati yung reality na hindi nagkakagulo yung lahat. Ang healthy person ay may ego na nakikipag-coordinate sa id at superego with minimum unnecessary conflict. Okay? Itong levels of the mental life, and also the provinces of the mind ay structure or composition ng personality natin. But personalities also do something. So, Freud created a dynamic or motivational principle para ma-explain ang driving forces behind a person's action. This is what we call personality dynamics. Okay? Yan, personality dynamics. Ang levels tsaka ang structures ay tungkol kasi sa composition ng personality. Ang dynamics ay tungkol sa kung ano ang nagpapakilos sa tao. Okay, para kay Freud, humans are motivated to seek pleasure and reduce tension. Ang motivational energy ay nagsa-start sa basic drives, which are drives, diba? Which are ang sex and aggression, diba? Ang drive ay ang internal stimulus, hindi tulad ng external danger na pwede mong takasan, dala mo ang drive kahit saan. Okay? May 4 characteristic ang drive. Una, impetus. Okay? Una, may impetus. Gaano kalakas yung pressure? Ang impetus ay ang strength o intensity ng drive. Gaano kalakas yung tension? Ito yung amount of pressure na nararamdaman ng person para kumilos. Kapag weak ang impetus, madaling ipagpaliban yung satisfaction. Kapag strong ang impetus, mas mahirap siyang i-ignore. Example, gutom ka. Pag mild lang yung impetus, pag mild yung hunger, medyo gutom ako, kaya ko pang tapusin yung class. No? Hindi niya muna ipagpapaliban. Itutuloy niya, i-ignore niya si gutom. Pero pag strong yung impetus, strong yung hunger, hindi na ako makapag-concentrate. Kailangan ko nang kumain. Ganun siya, no? Parehong hunger drive pero magkaiba yung intensity. Kunwari, hindi nagre-reply yung partner mo. Pag weak impetus, curious ka lang kung nasan siya. Hahayaan mo lang siya. Kasi wala namang naging problem nung mga nakaraan di ba? Pero pag sobrang strong ng impetus mo, sobrang anxious ka na at gusto mong mag-message repeatedly, well, it's a problem. No? Pero that is a strong impetus example. Okay? The stronger the impetus, the greater the pressure on the ego to do something.
Okay? Okay, so hindi automatic na stronger drive means gagawin agad ang impulse. Okay, the ego may still delay, redirect, or control the behavior. Impetus is the pressure to act, not the final decision. Okay? Remember that. Now, second, we have the source. Saan nanggagaling ang tension? Ang source ay ang bodily condition or region kung saan nagsimula ang excitation o yung tension. Okay? Freud viewed drives as rooted in bodily processes. May mga nangyayari muna sa katawan, then it creates psychological pressure. Kunwari sa gutom, yung source niyan ay involve ang bodily states connected with empty stomach and nutritional need. Nararamdaman ito psychologically kasi gutom kang kumain, no? Kunwari, uhaw ka. The source is bodily dehydration or dryness, 'di ba? Parang feeling ng katawan mo tuyo yung lalamunan mo, ganun siya. Now, the psychological experience becomes nauuhaw ka, kailangan ko ng tubig. Ganun siya, no? Oral drive example sa infant, no? May tension. Tension may be centered around the mouth. Kaya ang sucking ay nagbibigay ng pleasure at tension reduction. Kunwari, gusto mong yakapin yung partner mo dahil distressed ka. The source may include bodily arousal such as tension in the chest, restlessness, rapid heartbeat, physical discomfort associated with emotional distress, di ba? Di ba? Ganun lang siya, okay? The person may not consciously say, may bodily tension ako. No, may problem sa katawan ko. Ang conscious experience lang niya ay kailangan ko siyang makita. Namimiss ko na siya. Nagugutom ako. Nauuhaw ako. Gusto ko siyang makita. Hindi ko na kaya. Ganon siya, no? Kung ano lang yung nararamdaman, hindi laging consciously identified ang source. Alam ng tao na may urge siya pero hindi niya kailangang malaman kung anong exact bodily process yung pinagmulan nun. That is the source. Okay? Third, we have the aim. Ano ang gustong mangyari ng drive? The aim is always the reduction or removal of tension. Kay Freud, maraming different behaviors ang possible, pero pareho ang basic goal. Okay? Nagre-reduce ng excitation and obtain satisfaction. Okay? So, kunwari, gutom ka. Ang source mo, bodily hunger. Ang aim mo, mabawasan ang hunger tension. Okay? Eating is not the aim itself. Ang pagkain, hindi yan yung aim. Ang aim mo ay mawala yung gutom. Eating is the way through which the aim is reached. Okay? The real aim is relied from hunger. Kunwari, sa jowa mo, no? Kunwari, anxious ka dahil hindi nagre-reply yung partner mo. The deeper aim may be reduce anxiety, reduce uncertainty, reduce jealousy, feel reassured, restore emotional security. Basta mawala yung bumabagabag sa'yo. The message itself is not necessarily the aim. Yung reply itself ay hindi yung goal natin, hindi yung aim natin. It is one possible action used to reduce the tension. Okay? The aim is generally stable, but the method can change. Okay, normal yan, yung aim natin, nandyan na yan eh. Lagi na yung nandyan, kahit sino may sariling aim. Pero yung drive mismo, yung method mismo ay iba. Nag-iiba yan every person. Okay? The drive wants relief. It does not insist on only one specific behavior. Okay? Now, fourth, we have the object. Sa object, sino o ano ang ginagamit para makuha ang satisfaction? Okay? The object is the person, the thing, the activity, or yung target through which the drive reaches its aim. Okay? Yung tulad kanina, di ba? The object is the most flexible part of the drive. Kunwari, sa example natin sa gutom, di ba? Ang drive natin ay hunger. Ang aim natin, matanggal yung hunger. Yung eating, yan ang object natin. Okay? Yung rice, yung bread, yung noodles, yung fruit, yung meat. The aim is tension reduction through eating. Okay? Eating now is the object. No? The specific food can change. No? You can eat anything you want as long as matanggal yung gutom na yan. Okay? O example pa sa jowa, the drive is for affection or reassurance. Ang possible objects niyan ay yung partner mo, yung reply, close friend, yung phone call, physical touch, social media checking, di ba? The original preferred object may be the partner, pero kapag unavailable siya, the person may seek another object or activity.
Kaya dito sa Freudian theory, parang naiintindihan, like kayang intindihin yung cheating behavior kapag sinabi na ikaw kasi hindi mo naman siya pinapansin pala 'di ba? Ganun, hindi mo naman may mga needs din siya as a guy na hindi ganto, na hindi ganyan. Dito valid siya. Kasi ang point dito ay meron siyang aim, ma-reduce yung ganitong tension sa katawan. Tapos, unavailable yung object. So, maghahanap siya ngayon ng another object or activity na pwedeng pagkunan nun. Ang naging problem doon ay ibang bagay yung hinanap niya. Okay, ibang tao yung hinanapan niya. Pwede niya kasing gamitin yung ibang object, no? I'm not saying na cheating is correct in terms of Freud's theory. I am just letting you know na it is acceptable here, pero cheating is wrong. Cheating is always cheating regardless of the reason. Okay? Ayun lang. So, yan. So, may dalawang grupang drives natin, which is ang sex at ang eros. Remember? Sex or ang eros, ang aggression or ang thanatos. Right? So, ang psychic energy ng sexual drive ay tinatawag na libido. Okay? Walang specific name na binigay si Freud para sa energy ng aggressive drive, basta ang sexual drive or ang psychic energy ng sexual drive ay tinatawag nating libido. Okay? Tandaan nyo lang yan. Hindi limited sa intercourse ang sexual sa language ni Freud. Sexual drive includes pleasure, attachment, love, self-love, bodily satisfaction, and life-preserving activities. Para sa kanya, the entire body can be invested with libido, with the mouth, anus, and genitals, serving as important erogenous zones. Okay? Flexible ang object of eros. Okay? Pwedeng malipat ang libido from one person to another, from another person pabalik sa sarili, from a direct sexual aim into an aim inhibited or socially acceptable form. No? Kabilang sa expression of eros ang narcissism, love, sadism, masochism, di ba? Again, these are Freud's theoretical categories and should not automatically be treated as modern clinical diagnosis. Yun lang. Yun lang siya. Thanatos or the aggressive or destructive drive, no? After the World War, 'di ba? After the World War I and yung death ng beloved daughter niyang si Sophie, Freud elevated aggression to the same theoretical level as sexuality. Hindi pa nag-i-exist yan, parang mababa pa lang ang aggressive sa baba siya ng sexual drive. Pero because namatay ang anak niya ni Sophie and yung experiences niya with World War I, naging magka-level ang aggression at ang sexuality. Para kay Freud, the ultimate direction of the destructive drive is to return to an inorganic state, which is death. Kaya ang iba ang tawag dito ay death drive, 'di ba? Pero kadalasan nadadirect ito outward in disguised forms such as teasing, gossip, sarcasm, humiliation, destructive humor, cruelty, 'di ba? No? Eros and Thanatos constantly struggle habang parehong nalilimitahan ang external reality. Ganun lang siya. That is Eros and Thanatos. Okay? Yung primary drive ng isang tao. Now, we have anxiety. Ang anxiety ay isang unpleasant emotional state na nagsisilbing warning signal sa ego. The ego experiences anxiety kapag merong danger sa id, kapag may danger mula sa superego or from ego, the external world, di ba? Meron tayong tinatawag na neurotic anxiety. Dito, nabanggit naman na siya dito. Ayan, neurotic, di ba? It's the neurotic anxiety. Itong part na to. Ito, ayan. We're talking about the neurotic anxiety. Okay? Ito yung fear. Ito yung takot na baka mawalan ng control ang ego at mailabas ang unacceptable id impulse. Okay? Hindi laging alam ng person kung ano yung exact danger. Kunwari, sobrang kaba sa authority figure. Kinakabahan ka, no? Kinakabahan ka dun sa akin. Kunwari, as a prof, no, as a teacher. Kinakabahan ka sa akin every time na darating ako, every time na pupunta ako diyan sa sa classroom nyo, no? Pero yung unconscious issue ay pwedeng hostility. Naiinis ka na siguro sa akin, 'di ba? Kasi
ang strict ko masyado, ganun, or ang discussion heavy ko, nakakainis naman si sir, nag-extend pa kami ng ganito, nag-extend kami palagi, di ba? No? Ganun siya. That is, yun yung anxiety, no? That is neurotic anxiety. Okay? Hindi laging alam ng person kung ano yung exact danger itself. Naintindihan? Now, moral anxiety is yung conflict between ego and superego. Okay? Ito yung guilt, shame, or fear of violating one's moral standards. Halimbawa, may temptation kang gumawa ng bagay na strongly condemned ng konsensya mo. Ganon. Kunwari, basta ang moral anxiety, ito yung ang idea dito ay hindi naman sa hindi dapat. Basta ito yung guilt, no? Kunwari, gusto mong magnakaw. Hindi naman gusto, kailangan mong magnakaw. Kasi, gutom ka na. Tas wala kang dalang pera. Like, gusto mong magnakaw. Kailangan mo nang magnakaw para maisiyan yung kailangan mo. Pero yung bagay na yon ay condemned ng konsensya mo. Ayaw ng konsensya mong gawin. It's the conflict between ego and superego. Merong guilt, merong shame kapag ginawa mo. May fear, 'di ba? Ganun siya. Or kunwari, as a person, hindi ka nakapag-review. Sobrang hirap ng quiz ko, sobrang hirap ng exam, no? May dilemma inside you na nasasagutan ko na lang ba to according sa alam ko or mag-cheat ako? Kokopya ako. Ganun siya. That is moral anxiety. Ang realistic anxiety, ito yung response mo to a possible danger sa external world. Halimbawa, kinakabahan kang mag-drive sa sobrang ng mabilis at sa isang unfamiliar na traffic, 'di ba? May actual environmental risk. So, ang anxiety is not purely bad. Warning system to. Kapag naramdaman ng ego ang danger, pwede itong umiwas, gumawa ng realistic action, or gumamit ng defense mechanism. Kapag walang adequate na defense, pwedeng maging intolerable ang anxiety. Nagigets ba? Naintindihan ba? No, ang idea nito is that realistic yung danger kasi. Given yung danger, kunwari, alam mong hindi ka nakapag-review, alam mong may quiz ngayong araw, so meron na kagad anxiety. That is realistic anxiety kasi alam mong wala kang masasagot. Okay? Ganun siya. O, isang malaking example, kunwari, yun nga, may quiz, di ba? May quiz or may exam. In-announce ko. Ang class natin ay 10:30 a.m. Kunwari, ang class natin 10:30 ng umaga. In-announce ko na may quiz tayo 7:30. O in-announce ko ng 9:30 na may quiz tayo, mag-ready kayo. Tapos, ikaw, alam mong hindi ka nag-review. Okay? Ang realistic anxiety mo or yung anxiety mo itself, the realistic anxiety would say, hindi ka nakapag-review, baka bumagsak ka. No? Meron kasing possible danger sa external world. Baka bumagsak ka. Now, if ang mararamdaman mo while doing the exam ay hindi ako nakapag-review, baka bumagsak ako, mangopya kaya ako. Kaso masama yun. 'Di ba? Meron ka na ngayong laban, may conflict na between ego and superego. Kung mangopya ka or hindi, kung tatanggapin mo yung totoo or kokopya ka, 'di ba? Now, kapag ka nanalo, syempre mananalo dapat ang ego na hindi dapat mangopya. Pero ganoon siya, condemned ng conscience mo yon. Pero kailangan mo kasing pumasa kasi it is morally acceptable na makapasa. Ganun siya. Now, if neurotic anxiety naman, ang mararamdaman mo ay baka mawalan ng control yung ego tapos malabas yung unacceptable id impulse. Ang neurotic anxiety, ito yung parang dahil hindi ka talaga nakapag-aral at alam mong hindi ka nakapag-aral, feeling mo, no, may anxiety ka, natatakot kang mag-cheat. Kasi alam mong mangyayari siya. Baka mahuli ka, baka ganto, baka ganyan, ganun siya. Okay, naintindihan? Ayun lang. That's just the anxiety itself. Now, but siya important because we have the defense mechanism after, okay? We also have
yung defense mechanism, ito yung isa sa pinaka-controversial and nakakainis na invention ni Freud. Okay? Pero relatable to, very relatable. Ako lang naiinis yata dito as a person. Ang defense mechanism ay ang unconscious struggles natin ang unconscious strategies natin used by the ego to protect itself against anxiety. Para kalabanin ng anxiety, nag-i-exist ang defense mechanism. Normal at universal ang defenses. Lahat gumagamit nito. Lahat ng tao gumagamit nito. Nagiging unhealthy lang kapag rigid. Pag masyado kang matigas, no? Kapag yun lang yung ginagamit mong defense mechanism. Pangalawa, pag excessive. Pag every time na may specific situation na ganito, gagamitin mo yung defense mechanism, no? Gumagamit ka ng defense mechanism or repetitive, no? At saka nakakasira sa reality functioning. Pero again, defense mechanisms are normal and universal defenses. Nangyayari talaga siya. Hindi mo siya kayang pigilan. Because defense mechanism ay unconscious. Okay? Freud introduced the idea, no? Inintroduce lang ni Freud yung idea, pero yung daughter niyang si Anna Freud ang nag-refine at nag-organize nito further. Okay? Sa mga references natin, merong 8 principal defenses ang nakalista. Okay? Una, we have repression. Okay, ito yung forcing ng threatening thoughts, feelings, or impulses into the unconscious. Okay, dito, yung mga threatening memory, yung mga threatening feeling, yung impulse natin ay nawawala sa conscious awareness dahil masyado itong anxiety-provoking. Example, merong matinding hostility yung isang bata sa kapatid niya, di ba? Kunwari may kapatid ka, tapos yung katulad ni Freud, ang tagal niyang naging favorite. Tapos may dumating na bago. Ngayon, may hostility, may jealousy from him. Now, pag sinabi nung nanay mo one time, like binigyan ka ng chance na, Freud, Sigismund, sawayin mo nga yung kapatid mo, si Julius, kasi ang kulit-kulit. Ganon, no? Pag sinabihan ka ng ganon, imbis na, like, pagsabihan mo lang, papaluin mo. Okay? Unconscious, hindi mo gustong paluin. Okay? Hindi mo gustong paluin. Pero mapapalo mo siya. Okay? No? Dahil sa unacceptable and anxiety-provoking, hindi niya namamalayang mapapalo na niya or matutulak niya na, naitulak niya na ang hostility into the unconscious. Ganun siya. Okay? Now, repression is the most basic defense because involve ito sa other defenses natin. Ang repressed impulse ay pwedeng mag-remain sa unconscious, bumalik and overwhelm the person or lumabas in disguised form through symptoms, dreams, sleeps or another defenses. Okay? Kaya nangyayari yung depression para maiwasan na maitulak mo, mapalo mo yung kapatid mo. Yung sobrang impulse mo, yung galit na galit ka, nagsiselos ka sa kapatid mo, mapupunta yan sa unconscious kasi ayaw mo siyang isipin eh. Kasi morally, bawal siya. Ganun siya. Kasi kapag ka nagstay yan sa conscious mo, baka matulak mo yung bata. Ganun siya, okay? Pero, hindi lahat ng forgetting. Repression kasi forgetting yan eh. Form of forgetting. Gusto mong kalimutan yung feeling na to para hindi mo siya magawa. Okay? Repression din, yung kunwari, balik tayo sa cheating. Puro naman cheating yung example ni sir. Puro naman cheating. Sorry. Kasi yun yung mas madaling maintindihan, no? So, sa cheating example, kunwari, yung partner mo nag-cheat sa'yo. In order for you na mapatawad siya, isa sa mga possible na defense mechanism na gagamitin mo ay repression. Kasi kakalimutan mo. Forgetting yan. Kakalimutan mo yung mismong event na nangyari, yung time na nangyari yon. Ganon. Pero kapag masyado mong ginagamit ang repression sa lahat ng bagay, magiging naturally forgetting ka na lang talaga. Or may mga time na babalik yan sa conscious mo. Okay. Diyan nangyayari ngayon yung sinasabi ko kanina na lalabas yung cheating incident, yung cheating memory mo into a joke, sarcasm, 'di ba? Or any other form, slips of the tongue or whatever. Ganun siya, okay? Pero again, hindi lahat ng forgetting ay repression. Pwedeng ordinary memory failure lang.
Repression involves unconscious exclusion of threatening material. Something threatening, yung magiging problem sa reality mo. Ganun siya. That is repression. Okay? Nagigets ba? Okay. So, next we have the reaction formation. Excuse me. Reaction formation is expressing the exact opposite of an unacceptable impulse. Kunwari meron kang matinding resentment sa partner mo kasi nag-cheat yung partner mo eh. Diba? Ay hindi, o may ginawang masama yung partner mo na galit, inis na inis ka sa kanya. Pero hindi mo matanggap na galit ka sa kanya. Hindi okay sa'yo na galit ka sa kanya. Gusto mo okay lang kayo. Kaya, imbis na magalit ka, imbis na sabihin mo sa kanya na, oy, burahay mo siya, no? Takatakam naman sama-sama, ganyan. Sasabihin mo, nakakainis ka. Ganito, ganyan. Lagi ka na lang ganito, lagi na lang ganyan. Imbis na maging ganun ka, imbis batuhin mo siya ng mga plato, ng mga masasamang salita, ng mga everything na makita mo, no? Batuhin mo siya tsinelas, paluin mo siya or whatever. Ang nangyayari, nagiging sobrang sweet ka, sobrang clingy, sobrang exaggerated ng pag-aalaga mo to a point na dapat unsettling siya sa partner mo, na hoping sana mapansin niya na hindi ito normal, 'di ba? Na may ginawa siyang kasalanan, ganun siya. Hindi ordinary kindness yung clue, okay? Ang reaction formation ay usually excessive, showy, overdone, and rigid. Kailangan excessive, kailangan overreactive. Okay? Hindi ibig sabihin lahat ng pagiging sweet ay fake, ha? Reaction formation lang ito kapag yung opposite behavior is being unconsciously used to conceal an anxiety-producing impulse. Kunwari, may lakad kayo magtotropa, magkakaibigan. Tapos gusto mong magpaalam sa magulang mo, pero kinakabahan ka. Natatakot ka na baka pag nagpaalam ka, ganito, ganyan. So, ang gagawin mo, magtatrabaho ka sa bahay nyo for the whole day. Ganon. So, mawawala yung anxiety-producing impulse, mawawala yung idea na kapag nagpaalam ako, di ako papayagan, Walang ganon. Kasi, magtatrabaho ka. 'Di ba? Imbis na maging matapang ka, lalayo ka muna sa nanay mo, tapos gagawa ka ng kung ano-ano. Or kapag ka nakawala ka ng payong, 'di ba? Nakawala ka ng payong, sobrang takot mo. Imbis na lumayo ka sa nanay mo, biglang sobrang clingy mo. Biglang sobrang alam mo 'yon, yung parang ang dami mong kwento tungkol sa buhay mo, tungkol sa ganyan. Yan. Ganon, that is reaction formation, expressing literally the exact opposite of an unacceptable impulse. Okay? Now, third one, we have the displacement. Displacement, simple lang to, redirecting an impulse from the threatening original target to a safer substitute. Kunwari, no? Example, galit ka sa boss mo. No? Galit ka sa boss mo, ang daming pinapagawa. O sa akin, galit ka sa prof mo, galit ka kay Sir Kenma. Kasi, ang daming pinapagawa. Ano ba yan? May quiz na agad kami. Second meeting pa lang, long quiz na agad, no? Parang summative quiz na agad naman to. Sobrang strict naman, sobrang ganito, sobrang ganyan. Bawal yung mahaba buhok, bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Diba? Pero kasi, prof ako eh. So, hindi mo ako pwedeng sagutin. Hindi mo kayang sagutin. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na, Sir, ayoko na sa'yo. Hindi ka magaling magturo. Tapos ang stricto mo pa. Tapos ang dami mong kwento, ang dami mong example, inaantok lang ako sa'yo. Tapos may pa-quiz ka pa agad, di ka naman nagturo. Ganon, 'di ba? Hindi mo siya pwedeng sabihin sa akin directly. So ang gagawin mo, pag uwi mo ng bahay, yung kasama mo sa bahay, siguro yung kapatid mo, no? Yung partner mo na submissive, siya yung papagalitan mo. Siya yung bubugbugin mo ng gagawin mong emotional punching bag, di ba? The emotion remains similar, di ba? Galit ka pa din sa akin, nandun pa din yung idea na ayaw mo sa akin, pero ililipat mo yung target hindi sa akin kasi di mo kayang pagalitan. Yung pagagalitan mo, yung kapatid mo, yung jowa mo na submissive, no? Ganun siya. That is displacement. Literal na dinidisplace mo yung galit mo to a different target. Okay? Ganun siya. Ganun lang. Now, we have fixation. Hindi ko alam if, wait lang, double check ko ha, pero alam ko kasi it can be
it can be a thing about displacement. Displacement can be a thing about inanimate objects. Wait lang ha, may make sure ko lang. Be right back. Okay. Hello, welcome back. Ayun, na-check ko na and upon checking, it is really yung defense mechanism ng displacement allows for emotions like anger, fear, or desire to be redirected toward inanimate objects instead of original source. Okay? It's a safe kasi. For me kasi, safer substitute siya. Kunwari, yun nga, galit ka sa nanay mo, di ba? Ginarounded ka ng nanay mo. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Hindi ka pwedeng mag-cellphone. Hindi ka pwedeng magganto. Ganyan. O kaya pinagalitan ka ng sobra dahil dun sa ginawa ng bunso mong kapatid. Ang gagawin mo, imbis na pagalitan mo yung kapatid mo, ang pagagalitan mo, ang bubugbugin mo ng sobra, pupunitin mo ng sobra yung mga stuffed toy sa kwarto mo, ganyan. Minsan yung cellphone mo, ipupukpok mo, 'di ba? Nangyayari to kapag kunwari ML, no? Naglalaro ka ng game or naglalaro ka ng Valorant, ng PC game, ganyan, ng Dota. Tapos frustrated na, tilted ka na, sobrang tilted mo na lagi ka namamatay, parang wala kang game sense, parang kang beginner ganyan. Tapos galit ka na kasi inis ka na and hindi mo pwedeng sisihin yung mga kampi mo kasi kasama mo sila 'di ba? Kaibigan mo sila, di mo sila pwedeng pagalitan. So ang gagawin mo, pupukpok mo yung cellphone mo, pupukpukin mo yung mouse, ganyan, 'di ba? Ipupukpok mo yung mouse doon sa mousepad, ganoon siya. That is displacement. Okay, pag sinabi nating inanimate objects, ito yung mga object or yung mga bagay na hindi gumagalaw, non-living things. Ayun lang, magbabasag ka ng plato, ito yung mga stories sa Wattpad, tsaka sa Facebook yung sinuntok yung pader. Yan, that is displacement. So sobrang galit, hindi mo masuntok yung partner mo, yung pader na lang. Para at least, 'di ba? May paglalabasan ng anger, may paglalabasan ng emotion, pero hindi ka nakasakit. It's a safer substitute. Okay? Now, we have fixation. Fixation ay permanent or a relatively lasting attachment of libido to an earlier developmental stage. Example, according to Freud, ang oral fixation ay sa theory ni Freud, yung adult na naghahanap ng oral gratification through overeating, chain smoking, constant chewing, excessive eating, nail biting, di ba? May mga possible retained attachment galing pa sa oral stage. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng mahilig kumain o magsalita ay orally fixated. Freudian interpretation lang ito kapag persistent pattern at connected sa personality functioning. Ang point lang ng fixation is fixated ka dun sa specific time or event. Kasi ang oral fixation ay approximately dapat infancy yan or at least toddlerhood, yung mga time na dumidede ka pa sa bote, sa nanay mo, 'di ba? Yun yung mga panahon na yon. Tapos dahil na fixate ka doon sa pagdedede na yon, hindi na build yung ego mo na parang hindi ka lumaki or lumaki ka pero hindi na develop na dapat tapos ka na doon sa stage na yon. Madadala mo yung pagdedede, 'di ba? Ang mangyayari, mag-overeating ka. Sisipsipin mo yung hindi na yung bote, ang sisipsipin mo na yung vape, hihipak ka na sa vape, sisipsipin mo na ang tawag doon, ang sigarilyo, no? And fixation only happens kapag kahit walang trigger, may trigger o wala, stress ka o hindi, gagawin mo siya. Okay? Overeating, constant chewing, chain smoking, nail biting, diba? Mga ganong bagay. Kapag anal fixation, ito naman yung mga orderly, no? Controlling, stubborn, possessive about money or belongings and everything like that. Okay? Now, fixation means hindi na nakapag-move forward yung psychic energy because the next stage created too much anxiety. Okay? Hindi na niya kaya yung susunod na stage. Hindi siya na-build enough sa stage na to para mag-proceed sa next stage. So, nag-fixate siya. Nandun lang siya. Na-stuck siya. Ganon.
Now, we have regression. Ito naman, medyo nakakalito siya with fixation kasi regression ay ang temporary return to an earlier and safer pattern of behavior during stress. Okay? Kunwari, kapag overwhelmed ako, babalik ako sa mas bata at mas safe way of coping. Example, after nyo ng painful breakup nyo, ang normally ang normally independent adult uuwi sa parents niya. Ayaw bumangon sa kama, gustong ibang tao yung gumawa ng basic decisions para sa kanya, ganun. Merong temporary return to a more dependent mode of functioning, no? Different siya from fixation kasi fixation is relatively permanent attachment. Okay? Permanent na yun. Ganun na siya habang buhay. Pero yung regression, temporary backward movement under stress. Kunwari, may mga tao akong kilala na nagyoyosi lang kapag sobrang stress. Kasi yung safe yung safe breakthrough niya ay or yung safe place niya ay or yung huling safe place na naiisip niya ay kapag dumedede siya sa nanay niya, 'di ba? Or kapag dumedede siya sa bote. Ganun, feeling niya sobrang safe niya. So, imbis na syempre nakakahiya naman. Ka na, 35 years old ka na, dumedede ka pa sa bote or sa nanay mo, 'di ba? So, ang gagawin mo, sisip-sip ka or dedede ka or sabihin natin may oral gratification ka with the yosi or candy, 'di ba? Ganun siya. Pero tuwing stress lang. Ang pinagkaiba nila si fixation, ginagawa mo siya with or without the stress, with or without the tension. Regression ay ginagawa mo siya with tension lang. Okay, kapag walang tension, edi wala, hindi mo siya gagawin. Temporary backward lang yan siya. Pero nakagraduate na siya sa oral, sa anal, sa latency, genital phase ng buhay niya. Ganun siya, okay? Yun yung pinagkaiba nila, temporary return lang. Now, we have projection. Ito naman, attributing one's own unacceptable impulse to another person. Example, may mga politician na gumagamit ng deceptive tactics para parang palagi nilang sinasabi na lahat ng kalaban ko sinungaling tsaka manipulative, no? Ang possible projection doon ay yung accusation mismo ay reflection ng sarili niya, no? Ano siya? Reflection ng sarili niyang unacceptable impulse or behavior. Yan, no? Kunwari, ngayon, talamak yung mga tao, yung mga politician dun sa maleta accusation sa mga activist. Parang kapag ka-oppose ka sa government, sasabihin nila, siguro nabigyan ka na ng maleta, ganyan. Siguro nakatanggap ka ng maleta from the flood control works ng mga Diskaya. Now, the problem here is that yung mga activist madalas nasa opposition side yan eh. Tapos yung mga yung nagbibigay ng ganung pahayag na nagbibintang na may natanggap na maleta ang opposition side is yung mga politician or yung mga tao na pro-government, yung mga happy sa administration at the moment, ganyan. So, the problem here is that yung mga senador kasi na involve doon sa flood control project ay hindi galing sa opposition, 'di ba? Hindi galing kila Bam Aquino, kila Risa Hontiveros, kila Kiko Pangilinan. Nanggaling siya dun sa side nila Cayetano, si Jenggoy Estrada, 'di ba? Sa side nila nandun nanggaling yung mga nakatanggap ng maleta themselves. So ang nangyayari, projection siya. Imbis na itanggapin ng mga supporter nila Jenggoy Estrada, nila Alan Peter Cayetano na sila yung nakatanggap ng maleta or sila yung corrupt, sasabihan nila yung mga activist na, hindi, kayo yung corrupt, hindi kami. Ganon. That is projection. Okay? Projection reduces guilt because responsibility is placed outside the self. Okay? Example, kunwari, may jowa ka, no? Tapos yung jowa mo, lagi kang sinasabihan ng siguro may kausap ka ng iba. Kaya di ka nagre-reply. Kaya sobrang busy mo na. Siguro may ganto ka. Siguro iiwan mo na ako. Siguro ganto, siguro ganyan, no? Merong projection. Yung behavior na yon ay possibly behavior niya. Kasi madalas naman talaga ang tao ay takot sa sarili niyang multo. Okay? So, yan, yung mga tao nagsasabi ng siguro may iba ka na, kaya ganito, kaya ganyan. Kasi sila mismo, alam nila sa sarili nila na cheater sila. So, nafe-feel nila na mangyayari din sa kanila yon. So, that is projection. Okay? Tinatanggal yung guilt. Okay? Sa sarili nila. Tapos, binibigay nila yung guilt na yon sa ibang tao. Ganun siya.
Now, we have introjection. For me, isa to sa mga positive side ng defense mechanism. Dalawa lang kasi yan sila, pero isa to sa mga positive ones. Introjection, ito yung incorporating the valued qualities, standards, or characteristics of another person into yourself. Okay, kunwari, ako, sa dating prof ko, sobrang galing niya kasi talaga. Madami mga dating prof ko na magagaling. Isa dyan si Sir Jeriel, no? Additionally, we had Doc Ruth, and Miss CJ. So, silang tatlo, yung mga magagaling kong prof talaga, like, magagaling in a sense na nakatatak siya sa isip ko. Yung teaching style nila, ganyan, yung way of creating the exam, way of crafting an exam, yung way nila mag-lead, no, as an advisor of an organization. Na-acquire ko yun, no, ginaya ko yun kasi nagagalingan ako sa kanila, no. Sa mga dati kong prof, super galing nilang magturo, super galing nilang mag-lead ng ganito, super galing nilang gumawa ng exam. Ginaya ko yung way of speaking, yung values, yung posture, yung study habits, and yung professional standards nila. By incorporating those qualities, nababawasan yung feelings ko of inadequacy, no. Parang instead of feeling na ay baka hindi ako para sa academic field, baka hindi talaga ako para dito. Ganon. Because nagaya ko na or because ginaya ko na yung mismong mga bagay or yung mismong mga ugali ng mga dati kong prof na magagaling, nafe-feel ko na, kaya ko pala, pwede pala ako, dito pala talaga ako sa academe. Ganun siya, no? That is introjection. Okay? Kay Freud, yung resolution ng Oedipus complex involves introjecting parental authority which contributes sa formation ng superego. Okay? Ganun lang siya. Now, we have hindi pa pala last, this is second to the last. We have sublimation. Isa rin to sa mga positive. Yan yung pangalawang positive na defense mechanism. Healthy defense mechanism. Pero for me, ito yung healthiest, no? Kasi ito yung pagre-redirect ng unacceptable or direct sexual aim toward a socially valued or culturally productive goal. Example, nanligaw ka. May nililigawan ka, no? Ganyan, gandang-ganda ka. Sobrang ganda, sobrang talino, maputi, matangkad. Basta lahat ng qualities na gusto mo sa isang babae nandun. Or sa isang tao, ganyan. Tapos niligawan mo. To a point na nililigawan mo. Tapos, nireject ka. Binasted ka. Instead na manggulo or manakit at mag-chat sa kanya every 10 p.m. sabihin na namimiss mo na siya para mag-away sila ng boyfriend niya o ng girlfriend niya, no? Ginagamit mo yung emotional energy mo ng pag-reject niya sa'yo sa pagsusulat, sa paggawa ng music, sa pagpaint, paggawa ng creative work, ganyan, no? Kaya may mga tao na tinatawag na creative intelligence, 'di ba? Creative ano ulit yung tawag kay Freud? Nakalimutan ko. Ano ba yan? Diniscuss ko lang kanina yon. Yung psychoneurosis, yun. Parang psychoneurosis yung tawag. It's the creative whatsoever. Wait lang hanapin ko lang. Di ako makakakat. Tama. So, may tinatawag tayong creative illness. Okay? Yan. So, parang ganun siya, no? Parang ganun yung nangyayari. Pero in a sense ng rejection. Na kunwari, galit na galit ka kasi namatay yung magulang mo. Ganyan. So, imbis na maghasik ka ng lagim sa buong mundo katulad ni Batman, no, na naging vigilante, ang gagawin mo, i-feed mo lahat ng bagay, lahat ng protection, gagawa ka ng bagay na magme-make sure na yung mga anak mo or yung future generation ay safe sa mundong to. Ganun siya. Hindi siya katulad ni Batman or sabihin natin ni Robin Hood, no, na gagawa ng masama para ibigay sa ibang tao, no? Kasi at the end of the day, may ginawan pa rin siya ng masama. So hindi pa rin natapos yung cycle, no? Ganun siya. Okay? The idea of sublimation is that you do something na safer, no? Yung emotional energy mo ita-transfer mo into something para maputol kung ano man yung mga nangyayari. Okay? Ganoon lang siya. So after rejection,
no? After nyong mag-break, imbis na mag-chat ka doon sa ex mo every 10 p.m. para like sasabihin mo, namimiss na kita, balik ka na sa akin, hindi pa din kita nakakalimutan, ganon yung mga ganon chat, no? Yung nakita ko sa meme na parang sabi, kapag hindi ka para sa akin, hindi tayo para sa isa't isa, sisiguraduhin kong ako ang dahilan ng away ng ninyong magjowa, mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend tuwing 10 p.m. ng gabi kasi magchat-chat ako nang namimiss na kita. Ganon, no? Hindi mo siya gaganunin. Ang gagawin mo, magsusulat ka, gagawa ka music, magpe-paint ka, gagawa creative work, gagawa ka thesis, gagawa kang magandang invention, no? I-improve mo yung sarili mo, 'di ba? Kunwari, nag-away kayo sa sobrang intense ng away niyo, gagawin mo, mag-gym ka, doon mo ita-transfer yung energy, yung psychic energy mo, doon mo ita-transfer. Tatakbo ka, magja-jogging ka, ganyan, papaganda ng katawan, 'di ba? Ganun siya. Or magluluto ka. 'Yun, that's a defense mechanism. Ang tawag doon ay sublimation. Okay? Ganun siya. Ang dami, no? No, that is 7. Pa lang. Or that was 8 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, yan. Ang dami, no? 8 yan na defense mechanism na meron sinabi si Freud at si Anna Freud. Okay? Now, we have after niyan, no, hindi lang 'yan ang theory ni Freud. Meron pang additional diyan. Okay, meron pang ibang need na tandaan. Isa sa big concept ni Freud ay ang psychosexual stages of development. Para kay Freud, ang first 4 or 5 years ay crucial in personality formation. Psychosexual ang term dahil ang psychic energy or libido shifts among different erogenous zones. Ang sexuality dito ay broader than adult sexuality. It refers to pleasure-producing bodily activity. Ang important concepts dito is that may fixation, may regression, conflict, tsaka over-gratification or frustration. Okay? So, Freud had a little first-hand work with children, pero yung early childhood become the center of his developmental theory kasi nga backhanded yung theory niya, 'di ba? Ang theory niya ay tungkol lang din sa sarili niya. So, study niya ang infantile period. Dito niya masyadong finokus ang sarili niya, no, in this part, no? Because the oral stage ay ang mouth, no? First organ to provide an infant with pleasure. Okay, ito yung mga early, no? Approximate period nito, infancy, no? Especially yung first year, 'di ba? So very infantile period siya. Ang erogenous zone dito or yung zone of gratification ay ang mouth. So ang major activities dito involves mouth, sucking, feeding, biting, 'di ba? The mouth first provides both nourishment and pleasure. Okay? So oral receptive phase to. Yung pleasure mismo comes from receiving or incorporating, especially through sucking. Okay? Ang oral sadistic phase naman dito ay may emergence ng teeth, 'di ba? Pleasure and aggression can be expressed through biting, closing the mouth, crying, and related activities. According kay Freud, yung mga later na oral tendencies ay pwedeng mag-appear through overeating, through smoking, chewing, excessive talking, and biting sarcasm. Okay? Ito yung mga theoretical Freudian interpretations. Hindi siya automatic conclusions about everyone who performs these behaviors. Okay? Pero ang point dito, sabi kapag na-fixate ka, pag fixated ka na sa oral stage, magiging problem mo ay in the future, possible kang kapag kunwari, oral fixated ka, yung walang positive side ang fixation. Pero pag oral fixated ka sa oral stage, definitely ang mangyayari sa iyo is that meron kang overeating, meron kang smoking, chewing, excessive talking, and biting sarcasm. Okay? Ganun lang siya. Yun yung mga possible problems mo in the future. Okay? Now, we have anal stage. Approximately yung period dito, second year of life. Okay? Pangalawang taon. Ang zone of gratification or ang erogenous zone dito ay ang anus, ang puwet. Okay? Ang major conflict dito ay toilet training, control, and holding versus releasing. Ito yung early anal period, no? Pleasure is associated with expulsion, distraction, and release.
pleasure may come from retention, possession, and control. Link ni Freud yung difficult or overly punitive na toilet training with the anal character, described by the anal triad ng orderliness, stinginess, and obstinacy. Again, this is Freud's theoretical claim. No? Hindi ibig sabihin na neat ang tao dahil siguradong may toilet training issue siya. Pero, ang theoretical claim ni Freud ay kapag masyadong malinis yung isang tao, masyado siyang like organized, no? Ito yung mga sinasabi niya na yung isang tao ay may fixated sa anal stage kapag hindi siya makapag-function kapag sobrang gulo ng paligid niya. Like, literal na hindi makapag-function kapag sobrang gulo ng paligid niya, no? Or yung isang side ay hindi siya makapag-function kapag sobrang linis ng paligid niya. Kaya niya namang mag-function ng sobrang gulo. Ganun siya. Like, isang side lang dapat. Kailangan sobrang gulo or sobrang linis para lang makapag-function siya. That is the anal stage. Okay? Madalas yan tungkol sa orderliness. Okay? Now, we have the phallic stage. Ito, approximate onset nito ay age 3 or 4, no? Ang erogenous zones dito or ang zone of gratification ay ang genital. Okay? Genital area na to. Major issue dito ay ang Oedipus complex and identification. Ito yung nagiging central ang awareness of anatomical differences. Naniniwala si Freud that letter P, Bisaya, Freud, no, naniniwala si Freud that anatomy produced important psychological differences. One of the most criticized parts of his theory. Ay, bigay ko lang sa inyo na Bisaya din po ako. So I'm not making fun of it. It's just an expression on myself yan. So anyway, one of the most criticized parts of his theory ay ang phallic stage. Okay? Meron kasi tayong tinatawag na male Oedipus complex. Sa simple male Oedipus complex, ang sexual desire ay directed toward the mother. The father is viewed as a rival. Ganun lang siya. Feeling nung bata, kapag male siya kasi lalaki yung nakakaramdam, ha? Ang Oedipus complex, male Oedipus complex. So, pag lalaki nakakaramdam, ang tawag sa kanya male Oedipus complex. So, meron siyang sexual desire toward his mother. Okay, gusto niyang pakasalan yung nanay niya, gusto niyang asawahin yung nanay niya, no? So, meron siya, feeling niya, rival niya, kalaban niya yung tatay niya. Kaya normal yung mga mama's boy, daddy's girl, pero walang daddy's boy, ganyan, no? Walang ganon. Hostility is directed toward the father. So, galit siya sa tatay niya. 'Di ba? Ayaw niya na magkasama sila ng nanay niya, magkasama sila natutulog, ganyan. Gusto niya nandoon siya sa gitna, 'di ba? Ganun siya. The name, ang pangalan na Oedipus complex ay nanggaling kay Sophocles Oedipus, who unknowingly, 'di ba? Unknowingly killed his father and married his mother. Yan. Ano yan siya? Mythology naman yan siya. So, according kay Freud kasi, castration anxiety eventually causes the boy to repress the desire for his mother. Tapos, in-identify niya yung father niya, tapos nakalaban, tapos inintroject niya yung ugali ng tatay niya, contributing to the development of the superego. Okay? Nagkaroon ng introjection sa qualities ng tatay niya. Kinuha niya lahat ng magagandang quality ng tatay niya. Gusto ko ganito din ako in the future. Gusto ko ganito din ako, ganyan-ganyan. Because gusto niya nga makahanap ng asawa na katulad ng nanay niya. Ganon siya, no? And female Oedipus complex is the same. Hindi preferred ni Freud ang term na Electra complex because he did not believe male and female development followed perfectly parallel path. He proposed na yung girl experience, ang girl experience ay nakakaranas ng penis envy. No? Turns her libido toward the father. Naiinggit daw yung bata sa penis ng tatay niya, no? Yon. And nagde-develop siya ng yung libido niya napupunta sa tatay niya, no? Turns her libido toward the father and develops hostility toward the mother naman. The conflict is eventually reduced through renewed identification with the mother. So, kinlaim, no, ni Freud na because yung Oedipus complex is less suddenly dissolved, yung female superego ay weaker. Okay? Yan, this is a historical description lang po ng position ni Freud. Okay? Kay Freud lang to, ha. Hindi siya accepted fact about women. It became one of the clearest reason his theory was criticized as male-centered and sexist. Okay? Ayun. So then,
Yun yung ano yun yung major thing about the phallic stage. Either may Oedipus complex ka or wala. Ganon. Kung fixated ka sa phallic stage, meron kang Oedipus complex. Kung hindi ka fixated, wala kang Oedipus complex. That's it. Okay? Now, we have latency period. Ito approximately age 4 or 5 until puberty. Ito yung mga sexual energy becomes relatively dominant or aim inhibited. Psychic energy is redirected towards school, friendship, hobby, social groups, cultural activities, no? So, yung mga sexual drive does not disappear. It is repressed or sublimated into socially valued activities. Okay? Dito unang nakikita ng mga bata na merong sublimation, na nag-i-exist ang sublimation, na parang, imbis na maramdaman ko tong sexual urge na to, ang gagawin ng utak mo dahil bata ka pa, hindi mo pa dapat nararamdaman yan, magsasublimate yan. Maglalaro ka, maggawa kang friendship, may sarili kang hobby, may social group ka, cultural activities, so papasok ang school, sobrang talino mo. Ganun siya, no? That's the thing with latency stage. Nire-repress niya yung sexual drive, no? Hindi yun nawawala, nire-repress lang, kinakalimutan lang, sinasublimate lang din. Ganun siya. Now, we have lastly the genital period. Dito, it begins puberty, no? And continues to adulthood. Dito, yung libido or yung sexual drive ay nare-reawaken and directed more toward another person rather than remaining primarily auto-erotic. Okay? So, yung mga changes dito nag-i-include ng outward directed sexuality, reproductive capacity, greater integration ng earlier component drives. Yung genitals natin become the primary erogenous zones habang yung mouth, tsaka yung anus and the other areas continue to contribute sa pleasure. Okay? So, a person can physically enter the genital stage without achieving full psychological maturity. Yun yung point ng genital stage. Again, ang point ng genital stage is that nare-reawaken lang yung libido natin dito, no? Imbis na mag-sublimate, imbes na ma-repress yung ano na to, mas ine-entertain na natin yung sexual drive dito sa genital stage because this is from puberty to adulthood. Okay? Again, a person can physically enter the genital stage without fully achieving the psychological maturity. What is psychological maturity? Freud did not fully develop a formal maturity stage. Okay? Pero sa mga chapter ng references tungkol kay Freud, ang sabi doon, a mature person describes someone with relatively balanced id, no? Merong balanced id, balanced ego, and superego. Okay? Realistic ego ideal dapat yung tao para masabing mature person. Minimal unnecessary repression, then dapat merong greater conscious control. Kailangan nakokontrol niya yung conscious niya. Hindi niya nasasabi yung mga bagay na hindi niya dapat sabihin. Yung unconscious niya, napipili niya consciously. Ganon siya, no? More sublimation than neurotic symptom formation. Mas... Ano yung napindot ko? Wala, ang galing! Ano yun? Okay. Hala, sorry. Enjoy. May napindot ako sa tas nag-bubble siya. Anyway, so, na tayo, psychological maturity. Parang may ADHD ako, no? Pero wala yun. Hindi yun totoo, no? Wala akong ADHD. Hindi po ako diagnosed with ADHD. Yan lang. So, anyway, dito, yung sublimation, yan, the neurotic symptom formation, ang sinasabi dito ay, mas pinipili daw yung sublimation, no? Kesa magkaroon ng ibang defense mechanism. So, meron ding ability to express reasonable desires without overwhelming guilt. Okay? Kaya na niyang sundin si id niya, kaya niyang sundin si id without having a problem with superego, no? Nababalance out na niya and may capacity for both tender and sensual love. So psychological maturity for Freud, no, para kay Freud means yung ego ay capable of managing psychic energy rather than being repeatedly overwhelmed by childhood conflicts. Nagagawa niya yung mga gustong gawin ni id at ni superego nang walang problem. Okay, that's the psychological maturity ni Freud. Pero again, wala pong formal na maturity stage na sinasabi si Freud.
Okay? Sinasabi niya lang na ganito yung mature person and si genital stage ay kayang i-achieve ng isang tao even without full psychological maturity. Okay? Ayun lang. So aside pa dito, meron pa may applications of psychoanalytic theory. Yan yung mga therapeutic techniques. Una, syempre, we have the earlier techniques, which is the hypnosis, catharsis, and pressure, right? So, Freud learned hypnosis from John Martin Charcot and yung catharsis from Joseph Breuer. Tama? Naalala nung kwento ko kanina. Catharsis means reducing symptoms by talking out emotionally and ano nga yun? Basta yun, catharsis means reducing symptoms by talking out emotionally charged experiences. Yun lang pala. Sorry. So, before free association, Freud used a highly active pressure technique. Diba? He would place his hand on the patient's forehead. Di ko na kwento yun, pero isa yun sa mga pressure technique niya. Nilalagay niya yung kamay niya sa noo ng pasyente niya, tapos hahawakan niya yung ulo nun and insist na yung memory or yung image ng memory ng tao na yun ay nahahawakan niya or nahuhulaan niya or nababasa niya. Ganun siya, no? Later, inadmit niya na yung mga ganong suggestive procedures ay may have pushed the patients to produce memories that were not necessarily real, no? Parang namamanipulate niya lang yung mga pasyente na ganito talaga iniisip mo pero hindi niya talaga iniisip yun, no? This contributed to his abandonment din ng seduction theory, which we have talked about earlier, and nag-shift siya toward childhood fantasy and yung Oedipus complex, which is a big thing on our end. Now, we have also, isa sa mga techniques na ginagamit din ng applied psychoanalytic therapy ay ang free association. Okay? Ito yung patient, sasabihin niya, every thought that enters his mind, kahit embarrassing, irrelevant, illogical, offensive, trivial, di ba? Lahat. Basically, sasabihin mo, lahat ng pumapasok sa isip mo, kahit random, nakakahiya, or parang feeling mo walang sense, di ba? Kunwari, naaalala ko exam, tapos yung prof ko, parang galit siya. Naalala ko tuloy yung father ko. Tapos kapag nagkamali ako dati, pinapagalitan niya ako. Tapos naalala ko yung kapatid ko, may exam kami, parang kumain ako ng ganito, ganyan, 'di ba? Parang ang problematic, parang ang gulo, parang walang sense, hindi siya isang story, 'di ba? Initially parang disconnected yung exam, yung prof, yung father, yung kapatid, yung pagkain. Pero sa psychoanalytic view, maaring may underlying theme involving authority, criticism, at fear of failure. Ang purpose is to start from conscious material and eventually arrive at thoughts, feelings, or memories na may connection sa unconscious. Hindi ito simpleng random talking, no? The analyst requires or examines recurring themes, hesitations, avoidance, contradictions, and emotional reactions. Okay? Okay, naintindihan? Para lang siyang like hahayaan kitang magsalita tapos i-connect ko yan sa unconscious mo. Ganun siya, no? Now, we have the transference. Transference occurs when patients redirect feelings from earlier important relationships, usually parental relationships, towards the analyst, no? Dito parang ang feelings ko para sa important person from my past nalilipat ko sa therapist. Ganun siya, no? These feelings may be loving, dependent, sexual, angry, distrustful, competitive, ganyan. They are not necessarily earned by the therapist. They are transferred from relational patterns. Kunwari, the therapist reschedules one session. No? Nireschedule. Kunwari ako, may pasyente ako. Tapos, kulang na kami sa oras for today. So, i-reschedule namin for another session. Tapos magagalit yung patient sa akin. Sasabihin niya sa akin, katulad ka rin pala ng lahat. Hindi mo rin pala ako gustong pakinggan. Hindi ako importante sa'yo. Iiwan mo rin ako. Ganon, no? The reaction may be stronger than the present event alone would explain, no? Through transference, the therapist may have become associated with a parent who was frequently absent or unreliable. Okay? Ang positive transference may support treatment. Ang negative transference naman can create resistance, pero pwede niya ring ma-reveal ang unresolved conflict from the unconscious. Okay? So now we have resistance. Resistance refers to unconscious actions that block
Okay. Resistance refers to the unconscious actions that block therapeutic progress, no? Ito yung parang may part sa akin na gustong gumaling, pero may unconscious part din na ayaw lapitan yung masakit na material. Ganun siya. Example, forgetting sessions, changing the topic, claiming there is nothing to discuss, di ba? Becoming unusually hostile, refusing to explore particular memories, di ba? Ito yung gusto kong ayusin yung relationship namin. Pero every time na pag-uusapan, yung sariling contribution sa conflict, ginagawa niyang joke, no? Or binabalik niya yung sisi sa partner niya, or ina-abandon, umaalis siya, ina-avoid niya yung conversation itself. The person may not be consciously planning to avoid accountability, 'di ba? Pero the avoidance protects the ego from shame or guilt. Kunwari, naalala nyo yung, hindi ko alam kung napanood nyo na yung One Piece, pero sa Thriller Bark, 'di ba? By the end of Thriller Bark, yung si Kuma, dumating si Kuma. 'Di ba pinaramdam niya kay Zoro lahat ng sakit, lahat ng hirap na naranasan ni Luffy. Gusto niya paramdam kay Zoro. Tapos after maramdaman ni Zoro, umalis na si Kuma. Ganyan. Like, nagkaroon sila ng agreement ni Zoro na kapag naranasan niya yun, hindi na niya na muna papatayin si Luffy next time na. Tapos parang ang point niya din na parang sinabi din ni Zoro na sabi ni Kuma pala, kapag na-survive mo tong pain na to, edi go. Hindi ko muna papatayin. Ganun siya. Ganyan. Tapos, dahil meron siyang something kay Sanji, 'di ba? Parang rival niya si Sanji si Zoro. Nung dumating si Sanji after nung maranasan ni Zoro lahat ng pain ni Luffy, sabi niya lang doon, nothing happened here. Ganun. That's the most iconic scene ni Zoro and ng Thriller Bark. For me, favorite scene ko 'yon. Ganyan. So, parang imbis na sabihin or ikwento ni Zoro yung bagay na yon, may resistance. Okay? Claiming that there is nothing to discuss. Kahit na gusto niyang malaman ng ibang tao, may unconscious part sa kanya na ayaw niya. Ganun, no? Ganun siya. And madalas na example dito, possible din na kunwari, yung magulo magkwento. Pag nagkwento siya, ganito, ganyan. Tas ang hirap niyang maintindihan. Pero at the end of the day, yung sasabihin niya, hayaan mo na. Ang hirap, hindi ko naman din ma-discuss na maayos. Kasi, kahit na gusto niya, no, kahit may part sa kanya na gusto niyang maintindihan siya, may unconscious pa din na ayaw niyang lapitan yon. Okay? Kasi unconsciously, masakit yung part na yun, masakit yung dinidiscuss niya para sa kanya. Ganun siya, no? Every single time na magkukwento siya ng bagay tungkol sa sarili niya, ganyan. Kunwari, nag-away kayo. Tapos, ang reason mo, kaya kayo nag-away, ayaw niya makipag-communicate sa'yo. Ang hirap niyang kausap, ganyan. Dahil masakit sa kanya na sabihin sa'yo or ikwento sa'yo kung bakit ganito, or yung memory kung bakit siya nahihirapan makipag-communicate sa tao, ang way niya magkwento ay kalat-kalat. Mahirap maintindihan at then tapos by the end of the conversation ang sasabihin niya sa iyo ay basta hindi ko naman din ma-communicate yung sarili ko, hayaan mo na lang. That's her or his unconscious idea or unconscious thoughts acting. Okay? Ganun siya. Sa psychoanalytic view, no, the person may not be consciously planning to avoid accountability, pero yung avoidance kasi, it protects the ego from shame or guilt. Sa psychoanalytic view, again, resistance can be a positive sign because it may indicate that therapy is approaching threatening material. Kapag hindi niya gustong sabihin or hindi niya gustong pag-usapan, ibig sabihin it's threatening. The material in question is threatening. Ganun siya. That is resistance. Okay? Additionally, we have the dream analysis, ang pinaka-controversial sa lahat, no? Freud distinguished between dalawa. Meron tayong manifest content and latent content. Ang manifest content ay yung dream as remembered and narrated, yung naaalala. Tapos yung latent content ay ang hidden unconscious meaning. Kunwari, naniniwala kasi si Freud na naman, no? Pina naman. Naniniwala si Freud na most dreams involve wish fulfillment. Okay? Except sa traumatic dreams that follow repetition compulsion. Okay? Yung unconscious material ay nagdi-disguised through condensation, displacement, no?
and symbolization. Okay? So, yung condensation, ito yung several unconscious ideas are compressed into one image. Kapag displacement naman ay yung emotional importance ay shifted into a safer or remotely related image. Symbolization, inhibition, or several or reversal of affect. So, kaya may mga dreams tayo na paggising mo, iba yung naaalala mo eh. Hindi yun yung dreams mo. Ganon. Hindi mo siya naaalala. Or minsan, hindi mo talaga siya maalala at all na nanaginip ka. Paggising mo, naaalala mo may panaginip ka. Pero after few hours, wala na. Limot mo na kung ano na panaginipan mo. Ganon siya. No? That's important. Freud called dream interpretation the royal road to knowledge of the unconscious. Pero hindi niya sinabing sapat ang Universal Dream Dictionary kasi yung Dreamer's Personal Association ay importante din. Okay? So example, yung manifest content, no? Sinabi ng pasyente mo na naginip akong ikakasal yung partner ko sa ibang tao. Yan, nanaginip ako, yung jowa ko nag-cheat sa akin, ikakasal na daw siya sa ibang tao. Ganon. Tapos yung therapist, ang tanong dyan, kanino? Sino yung invited? Ano yung naramdaman mo? Ano ang nangyari kahapon? Anong pumasok sa isip mo tungkol sa pagpapakasal niya sa iba? Diba? So the patient might say, kapag kinasal siya sa iba, mawawalan na ako ng reason to live. Siya na lang kasi yung reason ko for striving. So yung latent issue dito, yung latent content dito, may involve family problem and self-worth issue. Kasi baka mamaya, bakit siya na lang yung reason? Anong nangyari sa magulang mo, sa family mo? Baka sinasaktan ka ba nila? Ganyan-ganyan, 'di ba? Or self-worth issue kasi parang bakit wala kang will to live for yourself? Bakit kailangan siya pa rin? Ganon, no? That's the question. The latent issue doon may become may be associated with unconscious. Okay? That's these are the applied things para kay Freud, no? Applied psychoanalytic structure or applied psychoanalytic anong tawag doon? Wala, nakalimutan ko agad. Nawawala na sa isip ko. Applied psychoanalytic techniques. Yan. Okay. So, lastly, we have the parapraxis or ang tinatawag na Freudian slips or the slip of the tongue. Okay? Dito included ang slips of the pen, slips of the tongue, misreading, mishearing, misplacing an object, temporarily forgetting a name or intention, di ba? Para kay Freud, hindi lahat ng mistakes ay random. Some reveal interference between a conscious or pre-conscious intentions and an unconscious intention. Okay? Kunwari, sinubukan mong sabihin yung socially acceptable statement pero may ibang unconscious intention na nakasingit. Okay? The technical term used in this chapter is parapraxis. And yung tawag talaga yun ay parapraxis. Okay? Kunwari, ito yung kunwari, natatawag mo yung current partner mo sa name ng ex mo. That is slip of the tongue from your unconscious. Ganun siya. Or minsan, may bagay ka na nababasa, no? May bagay ka na nababasa. Pero like misread mo, iba yung pagkabasa mo doon sa kung ano yung nakasulat. And nakadepende yan, no? Nakadepende yan sa experiences mo. Ganun. Kunwari, alam niyo yung theory na kapag sa isang sentence merong dalawang the magkasunod, kunwari ang sabi ay many everyday slips of the tongue, ganun. Of the tongue or pen misreading and ganyan. So, ang nangyayari ay nanenegate yung isang the. Okay? Nami-misread mo siya na hindi dalawang the, isa na lang. Ganun siya. That is parapraxis or the Freudian slips. Okay? Nakakalabas from your unconscious. Yun. Dito, nababasa natin yung unconscious ng isang tao. Depende sa kung paano siya paano nagsislip yung idea, ganyan. Baka kasi minsan accidentally, baka minsan iniisip talaga consciously, ganyan. Okay? Ganun siya. Dito din yung parang mga sarcasm, yan, nasa parapraxis din yan. Yung parang may laman, yung gustong sabihin, may double meaning. Ganun, no? Yan. That is parapraxis. Okay? So, lastly,
ito yung mga major criticisms na lang ni Freud sa idea ni Freud, no? Una, male-centered ang theory niya. Definitely, nakita nyo naman because of his view about the women and patriarchal view ng Vienna, ng paligid niya, ng pagkatao niya kasi 83 years siyang nabuhay doon. Kahit sino, 83 years mabuhay sa isang society, sa isang specific na culture, magbabago din talaga, like ma-adapt mo yung view niya. Kaya yung psychoanalysis involve ang male-centered talaga siya. Kasi ang tingin niya, yung mga babae ay different from women and mas mahina ang babae sa women. Ganun siya, no? And ang malaking contribution dyan ay yung pagtira niya sa Vienna for 83 years. Right? So, huwag niyo i-judge si Freud dahil male-centered yung theory niya. Okay? Sexist siya, yes. Siguro misogynist din siya, yes. Pero, may contribution dahil siya ay galing sa Vienna because of the culture in Vienna as well. Pero still, hindi naman natin pwedeng sabihin na acceptable 'yun. The point is, wag lang natin siya i-judge na parang sobrang sama niyang tao kasi pinanganak siyang ganyan, 'di ba? Ganon. Ayan. Second ay merong weak empirical method. Okay? Freud depended mainly sa subjective observation, sa analyzation niya sa sarili niya, retrospective case studies, and small and socially restricted samples. Okay? Hindi operationally defined yung mga bagay na nandun. So, walang facts. Hindi scientific facts yung ginagamit. Kaya, isa sa mga sinasabi nila na kapag Freudian ka, na naniniwala ka masyado kay Freud, ibig sabihin, ikaw mismo, as a person, ay, gumagawa ka ng sarili mong definition ng something. Okay? Hindi mo napapaliwanag yung isang bagay in a sense that should be based on facts, based on science, and everything. Okay? Na given na. Okay? Third, we have falsifiability problem because many explanations can be adjusted to accommodate almost any outcome. Yung problem ni Freud, gusto niyang i-define lahat ng bagay sa mundo. Gusto niyang i-define yung pagkatao mo as a whole with this one theory. And that is a problem. Diba? Remember falsifiability? Kailangan ng research natin ay falsifiability. Yung research niya or yung theory niya ay hindi falsifiable. Okay? Sabi doon, ang sabi niya doon, if a dream contains what the person wants, wish, fulfillment. Diba? Hindi pwedeng ganun. Kasi kahit anong parang pag tumingin ka sa isang specific na angle, totoo yung sinasabi niya, no? Pero hindi kasi dapat ganun. Parang sobrang vague kasi na idea ni Freud about it sa psychoanalysis, 'di ba? Isa pa sa mga example sa chapter itself, if it contains what the person hates, Freud could still interpret it as a wish to disprove his theory. 'Di ba? That is vague, right? Masyadong malaki siya. So, meron tayong falsifiability problem with psychoanalysis and not everything Freudian was unsupported. Hindi naman siya major criticism, pero it is major misconception. Kasi Freud was fundamental in psychology, especially in personality psychology, right? Pero still, madami sa mga claims kasi ni Freud ay unsupported, but hindi lahat unsupported. Huwag niyong isipin na walang kwenta yung theory ni Freud. Kasi he's the proponent, he is the foundation of personality psychology. Kaya sa kanya nagsisimula ang lahat ng theories of personality because some, if not all, no? Well, not all, syempre, pero some of his theory is supported din naman, napatunayan na din naman ng mga tao. Okay? Especially yung conscious, pre-conscious, and unconscious, ganyan. Kahit na medyo shaky, at least meron nababackupan ng ibang mga facts. Okay? So, that's the theory of psychoanalysis, the background of Freud, the theory itself, and everything combined. At least sana may natutunan kayo for this episode, for this discussion. I hope to see you next time and be ready. Make sure to be ready sa quiz na pwedeng mag-pop up or any activity na pwedeng mag-pop up next meeting. Okay? Thank you so much and you have a great day. Bye!